Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Eto bihira ako tumako. Wala namang ganito talaga. Pero dagdag card ba? What the pop? Ang cute. Self-made card lang yan. Naabangan ko nga ang lumabas yan eh. Sa tinagal ko nang ginagamit to. 2 weeks na yata. Oo nga, 2 weeks na. Ngayon lang siya lumabas. What the pop? Page of Cups. Queen of Cups. Ano yung what the pop? Parang nagulat din naman to. Kasi surprise card to. Ito yung card ng surprise. Kasi nga biglang may lumabas na isda sa cup. Ito naman sabihin natin weird. May weird na maaaring mangyari o something na hindi in-expect. Ano tong Queen of Cups? Sige nga. Pero marami pang pwedeng meaning. Alamin natin to. Para magkaroon na tayo ng direksyon. Ano ko? 7 of Wands. Okay. So, yun yung what the pop na nangyari. Mukhang may struggle dito or competition. Na maaaring mangyari. Kasi yung aso galit doon, para bang may mga nasa baba na gusto siyang pabagsakin or apihin. Sabagay, dictatorship din naman to. Case to case. Pero sa case nga na to, mukha siyang competition, rivalry, struggle, conviction. Para bang may someone na naka-defense mode. Nagtawag dito. Naglagay siya ng panangga or gusto niyang mag-take charge o i-maintain ang control. Ngayon, kung ganun man ang case, magiging na to, Page of Cups ay apology. Sasabihin natin may mang-away sa iba sa inyo sa period na to. Ito kayo at ito sila, mga nangaaway na pinagtutulungan yung iba sa inyo. Example lang. So, sabihin natin unexpected apology ay posible. Ayan, may Queen of Cups tayo. Ito ay card ng pagiging caring, loving, kalmado. Pero sa tatlong meaning na yon, di papasok siya sa pagiging kalmado. So, in short, kung may mag-away man sa iba sa inyo at sa pagitan ng someone else, mukhang maayos din naman dahil yung energy dito ay kalmado. Ito na yung
possible outcome. So pag ganun naging kalmado, edi either titigil na yung away or may isa na aalis kaya nawala na yung away. O magbabati. Pero sa case na to, mukhang magbabati kasi may page of cups na tayo eh. Para bang na-surprise or pwede nga rin yung apology. Anyways, dito tayo sa susunod. Ano pang masasabi nito? Ibang senaryo. Oh, ano yan? Sana maganda to. Oh, forgiveness din to. Kaya nga yung lalaki nakatungo, nakaluhod, naghihintay siya ng response wala sa babaeng to. Naghihintay siya ng mapatawad ba. So again, ito ay card din ng apology. So malaki din talaga yung chance ng apology dito, pero since umuulit-ulit yung meaning, di mukhang magkarugtong sila. Karugtong yung kwento. Kaya lang kasi dito sa part na to, ang dating ko magkaroon man ng apology, wala nang continuation ng connection. Parang forgive and forget ang nangyari. Sad to say. So sabihin natin may nag-away na magkaibigan, nagkapatawaran, pero hindi na mababalik yung dating samahan. So in all forms na to, pwedeng relasyon, pwedeng kapamilya, ka-workmate, etc. Anyways, ito naman tayo sa susunod. Ano bang masasabi nito? Nagdugtong kasi sila eh. So ang dating sa akin, palit na ako ng deck. Baka magdugtong ulit. So nag-isang kwento na lang tayo. Oh, ito maganda oh. Devotion, power. Ito kasing devotion, nagmukhang commitment. Dagdagan natin ng information. Devotion, power, commitment, dedication. Ito. Bihira ko to gamitin. So, try natin. Kaya lang, sobrang laki kasi ng deck na to. Maganda siya, malaki. Kaya lang, yung space natin, hindi kaya. So, tingnan natin kung pwede pa tong isa. Mukhang pwede pa, no? Malit kasi yung natin space, eh. Ayan, kumasya naman. Yun nga lang, may ilaw dito. Wala na akong magagawa dyan sa part na yan at didilim. So, pagpasensyahan nyo na tong part na itong may ilaw. So, commitment, dedication, diba? So, tungkol saan ito? Saan siya tatama? Anong subject?
Well, since nandito tong the sun, sabihin natin nagmukha na tong relasyon. Ang dating sa akin, someone na malapit. Pag nakita ko yung sun, someone na malapit, palagay ang loob ng iba sa inyo o pinagkakatiwalaan. Ito movement, ito far away. So yung devotion natin nagmukha ng love. So asahan natin ang harmonious relationship. Okay, sa mga taong nasa long distance connection relationship. So sa madaling salita, faithfulness na lang. Asahan ang faithfulness sa mga taong in a relationship na nasa magkaiwalay sila dahil nasa malayong lugar sila pare-pareho. Okay? Faithfulness sa long distance relationship na topic. Okay? Kasi magmumukha na tong online eh. Doon sila nagko-connect. So ganito, parang someone na malapit. Since nandun yung devotion, di romantic partner. Ito power, yung power natin pag overcome ng tukso or any form ng challenges. So ang dating sa akin, going strong ang mga nasa long distance relationship sa period na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.